Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Ambaking Pabo Farm. For today's video, naalala ko kasi mayroon pong nagtanong sa akin ano raw yung magandang lahi ng pabo na aalagaan natin. So, nakadepende po talaga yan kung ano po yung pakay purpose natin sa ating pag-aalaga ng pabo. Kasi yung iba, pang dagdag na alaga lang sa kanilang farm, kumbaga yung mga retirado na, hindi po talaga hanap buhay yung kanilang pakay pagdating po sa pag-aalaga ng pabo. So, maganda doon is mga broad-breasted, bourbon red, hybrid. Yun, mga magagandang kulay kasi yun, tapos mga malalaki. So, pero pagdating po kung sakali po ang hanap nyo po is pagkakakitaan talaga itong pabo, depende rin kung ano yung purpose. Kung meat production, kung magsusupply po kayo ng karne ng pabo or magbibinta po kayo ng mga breeding. Kumbaga yung mga pang-materialis yung ibibinta ninyo. Ayan. So, kung mga materialis po yung ibibinta ninyo, mas maganda is yun po mga broad-breasted. Tapos red bourbon. Tapos kung magsusupply naman po kayo ng karne ng pabo, itong sinasabi ko po mga kapatid is base lamang po ito sa karanasan ko po sa pag-aalaga ko ng pabo. Matagal-tagal na rin, nasa 7 taon na po akong nag-aalaga ng pabo hanggang sa ngayon. Ayun, awa tulong ng Diyos, nakakapagpatuloy pa naman. Ayun, kung magsusupply po tayo ng karne, mas mainam po is ito po mga upgraded hybrid po na pabo. May dugong broad-breasted na po mga kapatid. Kung naaalala nyo po, kung nakapanood po kayo ng mga video ko po previous yung buwan ng December, puno po itong yung area na yan, puno po yan. Naglagay po ako ng mga pabo dyan na hindi ko po binaba dito sa lupa. Kumbaga, mula sisiw hanggang sa sila ay kakatayin na nung December, dyan lamang po sila sa itaas. So, nasa 4 na buwan pa lamang po mahigit yung iba. Tapos 4 na buwan, naghalo po yun. Ang kagandahan doon is kung native turkey po yun o yung mga malilit na klase ng pabo, sa ganong edad is hindi pa po talaga pwedeng ilitson. Kumbaga, napakaliit pa po. Pero, dahil yung kanilang bloodline is upgraded na po, ayun, yung mga lalaki umabot na po ng 4 na kilo, 3 kilo mahigit. Yun po yung kagandahan. Kasi bata pa lamang po is pwede na pong makatay. Ayun nga, kung pagdating naman po sa mga pang-materialis po yung inyong ibibinta, mas maganda rin is itong kagaya nito, itong broad-breasted. Ayan, broad-breasted po yung dalawang babae, tapos isang lalaki. Kaya lang, ito po yung sasabihin ko po sa inyo, parang magkaroon po kayo ng point of view. Yung mga broad-breasted na pabo mga kapatid, lalo na po itong lalaki, umaabot po ito ng mga 20 kilos mahigit. Ayan, mahirap pong pasanayin yung mga pabo na broad-breasted kapag aabot na po sila ng 20 kilos pataas. Ayan, yung iba nakakakasta pa naman, kaya lang hindi po talaga masyadong fertile. So, nasasabi ko po yan dahil 2 taon na po akong nag-alaga ng broad-breasted. Until now, hindi pa po talaga ako nag-success. Hindi pa ako masyadong marunong talaga. Pero ganun pa man, marami po akong natutunan sa 2 taon na yon. So, kung kukuha po kayo ng mga materialis na broad-breasted mga kapatid, mas maigi, mainam is doon po kayo sa tawag dito, legit po talaga na broad-breasted yung kanyang binibinta. Ayan. Kasi ito po yung ipapayo ko po sa inyo. Kasi ayun nga, 2 taon po ako na kumbaga tabla-tabla lang po yung pag-aalaga ko ng broad-breasted. Ayan. Nakapagpapisa naman ako, kaya lang ayun, kumbaga marami po talagang failure na nangyari. Kasi itong pabo mga kapatid, ayun nga, pag lumagpas po yung kanilang timbang sa 20, mahirap na po talaga. So, ito, yung naging problema is napabayaan ko po na lumaki sila ng lumaki.
Kaya ayun, instead na dumami, hindi po dumami kasi nahihirapan na silang magkasta dahil sa sobrang laki talaga nila. Ayan, so ipapakita ko po dito sa inyo ito pong si Blackbird ko. Dahil sobrang lumaki po itong si Blackbird. Nasa 23 kilos na siguro ito. Ito. Dito ko kasi nilagay si Blackbird. Ayun nga. Ito mga kapatid, ito nagsama-sama na po ito dito. May broad-breasted, tapos hybrid na nasa mga 75% yung dugo. Na nagsama-sama na ito, mga pang-materialis ko po. Liban na lang itong si Tik-Tik kasi maliit po itong si Tik-Tik eh. Nilagay lang namin dito kasi natatapon yung feeds. Nagpapakain si Missy sa mga sisiw doon, kanyang tinatalon. Ito si Blackbird mga kapatid. Noong nagtitimbang pa ito ng 17-19 kilogram. Ayan, yung 17 to 19 kilogram. Ayan, nakapagpalabas po ako ng mga maraming lahi niya. Pero nang tumungtong na po siya ng 22, nasa mga 22 na ito mga kapatid, kasi pag titimbangin siya sa timbangan, yung 20 kilogram na timbangan namin, papalo na po ng dalawa. Susubra talaga. Ayun, hindi ko pinapatagal kasi baka masira yung timbangan. Ayun nga, dito ka Blackbird, laki mo na kasi eh. Dito ka. Ayan. Yan, sobrang bilog. So, instead na makapag-produce pa siya ng marami dahil sa sobrang laki niya, ayun. Kaya nga, ginawa ko po ang video na ito mga kapatid. Ayun nga, yung sinabi ko sa inyo is kung kuha kayo ng broad-breasted, doon po kayo sa mga legit talaga na broad-breasted yung kanilang binibenta. Nang sa ganun is, basta wag niyo pong masyadong palakihin ang inyong broad-breasted mga kapatid. Ayan, yan po yung aking maipapayo sa inyo. Kung sakali man broad-breasted na po ang inyong inaalagaan, wag niyong masyadong palakihin. Ayun nga, nung unang taon, may broad-breasted po ako mula doon sa Bohol. Ang nangyari, bata pa lamang po, hindi ko dinayet. Ayun, nang hindi ko dinayet mga kapatid, ang nangyari, nang dumating siya sa mga 6 months, 5 months, nasubrahan siya sa laki. Ayun, so, ang nangyari, para rin siyang na high blood, namatay. Ayan, hindi makalakad, hindi makatayo, dahil sa sobrang laki. And then, nagpalit po ako. Ito na yung si Blackbird yung pinalit ko. Ang nangyari naman, ayun, dinayet ko ng kunti nung mga bata-bata pa siya. And then, nung magkasta na po siya, ayun, sinama ko po siya sa babae at lalaki. Ang nangyari is parang naging unlimited yung pagkain nila. Ayun nga, dahil ang nakita ko, kumakasta na kasi siya, lagpas na siya sa 7 months. So, ang nasabi ko sa sarili ko, ayos na ito. Kasi kumakasta na siya, hindi na ito, kumbaga, parati na siyang naiinsayo. Kaya lang, ayun, naging unlimited eh. Isinama ko po siya sa kanyang paris na babae. Kain lang sila ng kain. Lumaki hanggang sa ngayon. So nang lumaki na po siya mga kapatid, ayun, mahirap na po. Dahil sobrang laki na po niya mga kapatid, nahirapan na siyang magkasta. Ayan, nakakakasta naman siya pero hindi masasabi natin na sure ball talaga eh. Doon ko po nakita yung production niya nung kanyang timbang is 17-80-19. Ayan, yung 17-80-19 yung kanyang timbang. Ayun, marami siyang, kumbaga, nakapagpalabas po ako ng kanyang mga anak. Pero nung lumaki na po siya ngayon, hirap na. Ang laki mo na kasi Blackbird. So, ayun po mga kapatid, iwaglit nyo po sa inyong isipan kasi nga parang malagay natin sa mindset natin na dapat palakihin ko ito nang sa ganun pag makita ng aking mga prospect buyer ng aking broad-breasted is kumbaga maiinganyo sila dahil sa sobrang laki. Sinong hindi maiinganyo kagaya nito? Kung titimbangin natin nasa 22 kilos, maiinganyo ka talaga kay sobrang laki. Kaya lang, so ingat din lang po kayo mga kapatid dahil posibleng parang magiging props lamang ito ng iba. For example, kagaya ko po, titimbangin ko po ito dahil sobrang laki. So, yung makakakita is parang maiinganyo po sila na kukuha. Pero, ayun nga,
posible po na magiging traps na lamang po yan mga kapatid, dahil kapag lalagpas po sa 20 kilogram yung barako na broad-breasted mga kapatid, ayan, mahirap na po talaga yang makapagparami. Ayan po yung aking maipapayo sa inyo. Kaya ito, hindi ko na lang ginalaw itong si Blackbird dahil magandang tingnan dito sa aking pabuhan eh. May malaking pabo. Pero awa tulong ng Diyos, mayroon naman kasunod siya doon na ayun, yun dinadayet ko na po yun ng kunti. Yung anak niya, may itinira po ako doong isang lalaki na parang kumakasta na rin yun eh. Pero ito talaga wala na eh. Dahil sa kanya sobrang laki, hindi na masyadong nakakapag. Dito ko na nga nilagay muna eh, para kumbaga makapag-ensayo. Dahil kung yung mga babae ko pong brood-breasted, pag makita ko po na magpapakasta, ayun, susubukan ko baka makapagkasta pa ito. Basta yun po mga kapatid, wag nyo pong palampasin sa 20 kg yung inyong brood-breasted. Mas maganda 16, 17. Ayan. Kasi nga, kayang-kaya pa po ng inahin at kaya pa po ng barako yun. Pero pagdating po dito sa mga hybrid, kagaya nitong si Joro, ayun si Joro. Ayan. Wala, kahit hindi na sila i-diet mga kapatid, nakakakasta ng bunga. Kahit hindi sila i-diet kasi hindi po sila sobrang laki talaga eh. Nasa 11.5 kg lamang po sila. Pero itong isa, ayan, hybrid po ito. Matataas yung dugo nito mga kapatid. Nasa 70% yung dugo nito. Posible po itong maipalit natin sa katagalan nitong si Joro at saka itong isa, yung backup niya. Itong tatlo po yung natira ko sa ngayon na pangkasta dito sa aking farm. Si Joro at saka yung kanyang backup kasi yun, hindi pa yun kumakasta, bata pa. Ito po yung sinasabi ko dito sa inyo na isa kong barako na loobin ng Diyos sana. Ito na yung makapagbigay sa akin. Ayan, bata pa po yan. Pero ayan, nakikita ko na nagsisimula na po siyang magkasta. Yan po yung aking dinadayet. Kunti lang yung binibigay ko, hindi masyadong marami.